Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. O yan na, good morning again. Ay, pasyensya na nga pala doon sa kahapon. O dyan sa may Robinson's Galleria kasi pumunta tayo yung kahapon. So, pagpasok ko ng toilet, lalabas na ako, meron tayong kaibigan o subscribers. Nagulat kasi ako eh. Kasi palabas pa lang kaya bumalik agad ako. So, pasensya ka na ha. Hindi ka na masyado nakausap ha. At ito, masimulan na natin ang kwento. Ganito ho ang nangyari. Iba-iba ang kulay, iba ang puti, iba ang dekolor, kaya medyo tuliro ang ating sambayan ng Pilipino. Sino ang sasamahan, sino ang pupuntahan. Yung iba kasi organisado talaga. Ang problema, doon sa iba, nahaluan ho. Nahaluan ho ng mga taga-mountain. Nagsibabaan ng mga taga-mountain kasama ang mga iba't ibang mga grupo na kanilang nilahukan. Ayun ho, nagkaroon ng problema ng bato, nagsiklab, nanakit na mga kapulisan. Sabi ko sa inyo, kung pumunta kayo at pupunta kayo kahapon, titimbangin nyo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, araw-araw, titimbangin nyo kung saan grupo kayo. Ito, pasok na natin. Nahiwalay ang dekolor at puti, magalong sa mga kaliwa. Oo, alam naman natin kung sino mga kaliwa, di ba? Oo, yung mga tensyon, nagkaroon ng mga tensyon eh. Diba? Iba yung mga, si Atty. Topacio nagsalita. Hindi na natin pakita dito yung mga nagsiklab, no? Tsaka yung mga nambato. Kasi hanggang gabi, sumiklab pa ho. Ang masaklap diyan, dahil sa sobrang panggigigil ng tao, hindi kasi may iwasan, galit ho ang tao. Ngayon, nagkaroon ho ng putukan, mga gabi na, mga alas 7, alas 8 na ng gabi yun eh. Meron ho natamaan. Meron hong nawalan parang nakuha na ng buhay. Parang nawala. So, yun ang mahirap. 'Di ba? Pero hindi na natin mapakita yung slide na yun kasi alam niyo naman bawal yun sa community, sa rules. So, ito na, pasok na natin. Nagulantang ang buong Maynila ngayong linggo matapos sumiklab ang marahas na kaguluhan sa Ayala Bridge na nauwi sa biglaang lockdown ng Malacanang. Libo-libong kabataan ang nagtangkang makalusot papuntang Menjola ngunit hinarang ng kapulisan, dahilan para maghasik ng kaguluhan ang mga militante. Sinunog nila ang gulong ng trailer truck na nakaharang, pinagbabato ng bote, bato at kahoy ang hanay ng mga pulis, at sinunog pa ang isang motorsiklo na hanggang ngayon ay hindi pa malaman kung pag-aari ng kapulisan o sibilyan. Ilang pulis ang nasaktan habang ilan sa mga kabataang pasimuno ng gulo ay agad inaresto. Matapos ang ilang minutong kaguluhan, agad na isinailalim sa mahigpit na lockdown ang Malacanang. Selyado ang lahat ng gate ng palasyo matapos lumutang ang impormasyon na posibleng tangkain ng ilang grupo ang pagsugod sa compound mula Ayala Bridge. Para sa maraming nakasaksi, ang eksena ay tila pelikula naglalagablab na gulong, mga sigawan ng militanteng kabataan, at ang matigas na depensa ng kapulisan na hindi nagpatinag sa puwersa ng mga nagprotesta. Subalit higit sa pisikal na banggaan ang sumabog sa lansangan. Sa mismong araw ng September 21, muling nabasag ang ilusyon ng pagkakaisa sa hanay ng oposisyon. Ang mga kulay dilaw, pink at pula ay muling nagkahihiwalay. Pinakaagaw pansin ang presensya ni Mayor Benji Magalong na umano'y sumama sa mga makakaliwang grupo imbes na sa hanay ng mga retiradong sundalo na dati niyang kinasama sa kampanya laban sa mga NPA. Nako, eto na. Ayan na sinasabi natin. Ako hindi ko pa sigurado. Baka mamaya, nako po. Ginagamit mo ba ang Duterte para gumanda ang record mo? Tanong lang ho ito kasi nakita ka, ayun sa balita dito. Pero hindi eh. Nandun din siya sa EDSA Shrine. Umaga pa lang pumunta siya doon, andun sila sa Ka-Eric. Ito naman to si hindi mo nalilinawin eh. Robin, yung mga balita mo naman, ayusin mo.
Kasi umaga pa lang, oo, nakasubaybay ako, eh. Umaga pa lang, andun ito sa EDSA Shrine pumunta. Ah, tignan nga natin litrato. Oh, wala naman dito nakasabi na ano, wala naman nakalagay dito na pabagsakin ng Duterte sa mga placard, Kasi, alam mo Robin, ito naman si Robin kasi, mali-mali ka na naman, eh. Wag mo munang gagawa ng kuwento, ha? Masisira ka sa tao niyan, sige hindi ka pa panunuodin, bahala ka. Ganito, wala na may picture. Ayun ang nakita niyang picture. Corruption itigil na. Pero wala namang pangalan. So ganito, halos lahat kasi ang sigaw diyaan yung pabagsakin, yung mga korap. Oo, halos lahat. Hindi naman sinabi niyan si VP Sara lang ang pababagsakin, hindi. Lahat lang magnanakaw, alam mo naman si VP Sara hindi naman nagnakaw. Napatunayan naman ng COA, 'di ba? Oo, wag muna natin bigyan ng, konklusyon, itong si Mayor Magalong. Kasi siya nga nag-iimbestiga, eh. Meron pa nga siya ibubulgar, eh. Oo, wag muna tayo, ha. Oo, antayin muna natin. Magsasalita naman 'yan, eh. Pagdating ng araw, tuloy. No'y sumama sa mga makakaliwang grupo imbes na sa hanay ng mga retiradong sundalo na dati niyang kinasama sa kampanya laban sa mga NPA. Kasabay nito, hindi nakaligtas sa mata ng publiko ang mga celebrity na muling nagsulputan sa luneta. Kabilang dito ang aktres na si Jody Santamaria na matapos batikusin ang planong pagkatay ng 100 baka para sa Wala 'yan, pampadami lang 'yan, oo. Pampadami lang ng crowd 'yan. Eto matindi. Yung kahapon nangyari, andito yung mga media, andito yung mga vloggers sa Maynila, na-cover talaga nila yung pangyayari. So mahirap din ipakita ito, baka mamaya, may mga maseselang, tagpo, mayari pa tayo. Pero hihimay-himayin lang natin, para mas maganda. Himay-himayin natin para makita niyo. Nakabalik na po yung ating mga Naku, kapulisan. yun nga sinabi na nagkakaroon nga ng, batuhan. Nagkakaroon ng, batuhan dito, at may mga si ate na lang nagsasalita. Sa Maynila ito, Ayala Bridge. Ayala Bridge ba o Mendiola na mismo? Dapat naman, mahirap. Kailangan na katarungan. Katarungan na pinaglalaban dito ng mga kabataan. Yung mga nangyari dito mga kaibigan. Mendiola. Yung sitwasyon dito medyo na-confirm na rin. At sa nakita nyo, ito yung nagiging output. Mga kaibigan, kailangan ba humantong sa ganito? Yun ang laging tanong ko. Ito yung tanong ko ngayon. Kailangan bang humantong tayo sa ganitong sitwasyon? Kailangan may ganito bang mangyayari dapat sa ating mahal na bayan? Kailangan bang manira? Ayun, mayroon pa nga kapoy-poy po. So, mayroon pa rin. Kapapatuan pa mga kaibigan. Hello, narinig niyo mga kaibigan? Narinig niyo yun? Merong umalingaw-ngaw. Tuloy. So nakabawi na po itong ating mga kapulisan. So nga sabi ko kanina, hindi na dapat inaano yung ating mga kapulisan kasi wala naman sila ginagawa. Actually sa kanila, ginagawa nila yung trabaho nila. Pero ito ngayon, makita nyo, ito ba dapat? Yan yung sinasabi ko sa yung ibang kulay.
Oo, kasi yan mga nakaitim na yan, tapos pag hinubad nyo yung damit niyan, meron yan mga, oo, hindi ko alam kung anong, oo, planeta ba galing yan. Oo, kasi meron parang plug eh. Minsan may nakita ako nakadamit na itim pero nung tinanggal, nakitaan sila. Ibig sabihin organisa talaga. Meron talagang nag-utos. Kaya matapang yung isa, yung mahaba yung baba na tagapagsalita ng mga taga-mountain. Oo, nagsalita yun eh na hindi ko masasabi kung ano yung gagawin nila. Oo, yun nga. Eto, tingnan nyo. Tingnan yung sitwasyon dito. Sinira. Property ng gobyerno. Nangyari. Ito na. Ito na yung... Ito mga kaibigan. May nakahuli na siya. Ako, may nahuli. Umawat daw siya, sabi nga ng lalaki. Pero mga kaibigan, grabe yung nangyari dito sa araw na to. Araw po ng Linggo, 21. So pinababa na yung mga tao sa taas. Doon ang amoy nga ano. Usok. Tergas na. Ito kung hindi ho nataboy yung mga realista, umaga pa lang, baka pasok na yung loob nitong palasyo. Oo. Kasi yun ang plano ng mga nanggigigil na tao dahil nga sa ginawa ng mga dolobo, yung mga korap. Kita nyo? Ilang tao nagpakasasa sa pera ng bayan, libu-libong tao, milyon-milyon tao ang apektado. Ang mga pinagagawa nyo. Hindi ka pa matakot ng bungit-ngit. Baka pag nag-organisa na naman sila dyan, baka hindi lang yan mangyari. Alam nyo, apektado eh. Kasi hindi kalaban kapwa Pilipino, di ba? Oo, kapwa Pilipino. Oo. Ang mali kasi, dapat, inalam nila yung mga bahay. Oo, yun ang tinuruan pa, no? Dito tayo, kaya Tolo Topacio, sa pool na sa pool. Ha? Hey! Hey! Kilala niyo ba si AA? Nasa na nga si AA? Naku, ano kaya balita doon, no? Kung meron lang tayong kasama mga magaling na vlogger, tataka tayo, no? Bakit yung mga reporter hindi, sabagay, siya pala may-ari ng eh. Kaya hindi siya ma-interview eh. Pasok. Hey! 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 Nawala na, buwaba na. Isa ba? Isa ba? Ay ate pong nire-recognize ang isa sa kasama natin dito na dumating ngayon, nakikilahok, nakikisimpatiya, Attorney Ferdy Topacio. At atin po siyang bibigyan po ngayon ng pagkakataon na magsalita po ngayon. Ito po siya, si Attorney Topacio. Magandang umaga po! Hey! 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 Nawala na, buwaba na. Isa ba? Maraming salamat sa inyong pagdalo. At unti-unting natatauhan na tayo. Hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo.
Tama. Yung pagnanakaw, alam na natin, aminado na, nagsalita na. Ngunit, yung mga nasa Kongreso natin, yung mga nasa House of Representatives, ang gusto nila, hindi sila managot. Gusto nila kontraktor lang. Ay, hindi parang pwede. sayaw yan. Hindi ka pwedeng magsayaw mag-isa, parang ang gago. Kasama ng mga kontraktor, yan ay mga biktima. Pinilit yan. Ang dami ko nang nakausap na kontraktor. Tinutulungan natin si Mayor Magalong doon sa ICI. Talagang, pag hindi ka kita mo, Robin? Ito naman si Robin naman kasi. Binibigyan mo kagad ng kulay si Mayor Magalong, kaya wag muna kayong maniniwala kay Robin, ha? Anak ng tipaklong, Bumaligtad na raw, mga kaliwang grupo raw sinamahan. Huwag ganun. Hindi mo ba alam, matagal na nagserbisyo kay Tatay Digong yan. Magaling yan si Mayor Magalong. Tuloy natin. Paglaro ay wala kang kontrata. Halimbawa, ikaw ay kinidnap. Hindi ka makakawalan hanggang hindi nagbabayad. Sino bang may kasalanan? Yung kinidnap o yung nangidnap? Sino may kasalanan? Yung nangidnap. Sino ba nangingidnap? Yung mga namimuwersa doon sa Kongreso. Ngunit sa kanilang mga investigasyon, noong si Marcoleta ay nakikita na niya kung saan ang pupuntahan. Mga miyembro ng House, biglang pinalitan. Di ba niloloko tayo? Tama. Nilagay sino? Si Tito Soto. Anong ginagawa ni Tito Soto? Pinagtatakpan ang mga nasa House. Dahil kinausap daw siya ni Speaker. Saan ka nakakita, Senate President, sumusunod sa Speaker? Tama. Kaya nga Ngayon, dinidiktik nila kontratista. Nagsasalita, tinuturo yung mga nandoon sa House na may kasalanan, tinatakot nila. Ayaw bigyan ng immunity. Hindi ba niloloko tayo? Si Pangulong Marcos naman, anti-corruption daw siya. May ICI daw siya. Pero, ang pinipilit niyang ombudsman, tao niya. Hindi bali kung qualified, walang problema. May kaso ni railroad para ma-dismiss. Nag-MR si Ivy, dinismiss agad. Labag sa mismong rules ng ombudsman na i-dismiss agad yon. Yung MR na hindi sumasagot yung kabila. Nag-file si Mayor Baste. Dapat yun automatic, dinakit. Anong ginawa? Tinanggal yung docket. Nag-file ako ng kaso, ayaw i-docket. Merong regulation na pag-file automatic i-docket. Ayaw, binawi. Bakit? Para may clearance si Remulla. Hindi ba nila alam yung JBC sinusuka si Remulla? Gusto nyo ba ang ombudsman? Tapos na ang termino ni Marcos? Si Remulla. Ayaw namin. Tao niya. Isang politiko. Si Remulla anang baboy sa DOJ. Tama. Nagagalit ang mga tao sa DOJ. Napaka-unprofessional. Ginagamit ang DOJ para tuligsain ang mga kalaban ng gobyerno. Pagkatapos pinipilit nila, lukuhan. Huwag tayong maniwala. Hindi po sincere. Sasabihin pa niya kung hindi ako presidente, kasama niyo ako. Di sumama ka sabihin magbitaw ka. Di ba? Pumunta ka rito. Pumunta siya rito. Bakit siya pupunta doon sa mga kakampi niya? Tama. Yung mga makabayad, doon siya. Pinagluluko tayo, huwag tayong paluloko, mga kasama. Lahat yan, nakikita na natin ang pattern. Pagkatapos sasabihin, ibabalik ko sa PhilHealth. Bakit kinuha mo? Yung bang kinuha ng Maharlika Fund, ibabalik ba? Yung gintong ibinenta, ibabalik ba? Ay nako. Kaya maraming salamat na dito kayo. At isa po kong panawagan. Alam niyo po, hindi naman pwedeng lagi tayong nagtitipon dito, siyempre. Bagamat
talagang ang alam sa ating puso ay matindi, mahihirapan naman tayo kung araw-araw tayong nandito. Bagamat maganda, madalas natin gawin ito. Hindi ko sinasabing huwag natin gawin lahat ito. Ngunit, habang tayo ay wala rito, kung tayo'y nasa bahay natin, may mga sasakyan tayo, may mga t-shirt tayo, patuloy nating ipakita ang ating galit sa kanila, hindi lamang sa pagtitipong mga ganito. Sa mga bahay po natin, pakiusap po sa inyo, kuha lang kayo ng kartulina. Kahit sulat kamay, ilagay nyo lang sa bakod nyo, sa bintana nyo. Marcos resign! Para tuloy-tuloy! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kita nyo na. Yan ang boses. Ibang klase. Maski si Prof. Tequia, si Ate Malu, may boses na rin dito. Ano kaya ang kanyang mensahe? Kung marinig ang inyong boses, mahalagang makita kayo. Yeah. Bakit? Ang pagbibitiw ng isang speaker, hindi ho yun accountability. Tama. Yun po ay isang panandaliang solusyon. Dahil ang kailangan nating malaman, sino ang proponent ng insertion? Gaanong kalaki ang insertion? Saang distrito linagay? At kung yun ay may proyekto o ghost projects. Okay, Atty. Topacio, sa sunod, ang ating tagapagsalita, isa rin tagapagtanggol ng ating karapatan kahit sa Kongreso na papapatsupin niya mga magnanakaw doon. Alam na natin, kilala nyo na ito. Matagal na kaming magkasama. Pabigyan lang natin muna, nagpapapicture siya. Okay, yung streamer na BBM resign, ilabas nyo na. Yung BBM resign, ilabas nyo na. BBM resign. Okay, tawagan na po natin si Professor Malo Tequia. Palakpakan po natin! Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako ho ay nandito. Nakikisama ako sa mga bigating retired military officers, no? Nananawagan ho ako sa mga kapwa kong Pilipino. Iisa lamang po ang kulay natin, kayo manggi. Pumunta po kayo dito sa Gate 4. Mahalaga pong marinig ang inyong boses. Mahalagang makita kayo. Bakit? Ang pagbibitiw ng isang speaker, hindi ho yun accountability. Yun po ay isang panandaliang solusyon. Dahil ang kailangan nating malaman, sino ang proponent ng insertion? Gaanong kalaki ang insertion? Saang distrito linagay? At kung yun ay may proyekto o ghost projects, lahat po tayo nagbabayad ng ating tax. Tama. At yung tax natin ay from the source. Diba? 30% po yun. Gigising tayo, may bagyo, ang ating mga properties, ang ating bahay nasisira. Sino ang nagsosolusyon nun? Hindi ang gobyerno. Tayo ho. Ano ho yung ating itinulong na buwis? Para lamang nating malaman na ninakaw pala. So hindi ho pagpapalit ng speaker ay solusyon. Maging accountable si Martin Romualdez. Hindi ho ang pagka-cancel ng travel authority ang solusyon. Alam niyo ho kung bakit? Kahit wala ho si congressman ko dito, may paper trail ho. Yun. Ang budget ho ay 7 volumes. May paper trail ho yan magmula sa NEP, papuntang government GAB, papunta sa GAA. Ngayon, alam po nito ng mga retired officers natin, no? May tinatawag na command responsibility. Tama po? Kung sa bahay, may commander. Pag sinabi ni commander, hindi pwedeng bilhin yan. Para sa tuition, susunod tayo. Ang mga anak, hindi pwede ng cellphone. Dapat sa
gagamitin sa paaralan. Sumusunod ho tayo. Bakit ho ang commander-in-chief natin hindi sumusunod? Yun ang tanong. Baka ho talaga nga gusto umupo. Gusto silang manatili sa kanilang kapangyarihan. Diba? Ika nga, ito na. Repeat the history ang nangyayari. Ewan ko kung tutuloy-tuloy sila. Kaya antabayan natin at magbibigay tayo ng mga informasyon sa inyo. Ito yung sinasabi kong ibang grupo. Ito yung grupo na nanawagan na magdala ng maskara. Naku po ito. Sino kaya organizer nito? Sino kaya yung mga naghikayat dito? Kasi merong mga nangyari na pagbabasag, pagbabato, pagsisiklab. Yun yung mga nakamaskara Pero ito namang nasa maayos at nakita mga muka, wala namang, 'di ba? Wala namang wala namang nabalitang hindi maganda. Doon lang sa mga nakamaskara. Sabi ko nga, hindi naman natin mapipigilan kasi galit sila. Galit ang taong bayan. 'Di ba? Sobra ang ang pagkagalit nila sa mga magnanakaw. Mga durobo ng bayan. Kaya nananawagan sila na pabagsakin. Nananawagan sila na mag-resign. Ano mga kahantungan nito? Umabot na ng gabi. Hindi ko lang alam, wala pa tayong balita na hanggang ngayon meron pa rin. Pasok natin to. Ayun na. Ayun na. Ang hirap Yan yung mga may maskara. Diyos mio Marimar. Diyos mio Marimar. Sa EDSA, nagkaroon din ng tensyon. Pero hindi naman katulad doon sa Maynila ng mga nakamaskara. Sa Liwasang Bonifacio. Sa EDSA Monument, doon sa mismong nagkaroon din ng tensyon. Mga grupo rin to. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung saan grupo kayo nararapat. Tensyon lang ho to tensyon. Medyo nagkasakitan ng konti, pero hindi ganun kagrabe sa nangyari sa Maynila. Especially doon sa Menjola. Ayala Bridge. Yung Ayala Bridge kasi binarikada ng trailer, container So, nangyari, sobrang galit, siniklaban, meron pang nadamay na motorsiklo ng pulis. At hindi pa yon, meron din mga nasugatan. Minsan, nakita mo sa, biyak yung may part ng ulo na putok, braso, parang lumabas ata yung nun. Tapos, merong hiwa, marami. Kasi mga bubog, bato, karamihan bukol. Nangyari, meron pa yung sa mata. Ang mahirap dito, ang kawawa dito, yung mga naaresto kasi pwede silang kasuhan. Kasi may pagsiklab. Kasuhan sila ng arson. Walang piyansa yun. Ewan ko, may piyansa ba yun? Pakicorrect naman po ako kung may piyansa o wala. Pwede silang makasuhan ng ano ba tawag doon? Ano ba yun? Pag nagre-revolusyon ka? Yung mga ganon. Marami pwede kaso. Kaso nga lang, siyempre, kailangan din ipagtanggol ng mga grupo nila kung ano yung mga kakayahan nila na may pagtanggol. Kayo, kung ano ang nasa isip nyo mga kasama. Kung kayo ho ay nasa ganitong sitwasyon, tuloy pa natin to. Sigawan lang. Nagkaroon lang ng komosyon. Natural lang naman yan, pero sa away-away. Kasi ito, grupo hati. Merong pink, merong yellow, green, blue, hati. At napasukan pa ng taga-mountain. Kaya gano'n, nagkagirian. Yan Yan yung mga balita na dapat yung malaman. Pasensya na at na-late tayo mag-upload kasi nga, nandun tayo kahapon. Gusto ko sanang pakita sa inyo yung video Ito, kita nyo ba?
Wala, hindi nyo kita eh. Ayan, ayan. Ayan. Dami kahapon. Halos puno. Yung mga yung kalye doon, yung kalsada doon, halos yung mga sasakyan hindi na madaanan. Kaya kung mabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, pakilangin share. Bye-bye!